Okay, good day. So our topic will be all about the table of trigonometric functions or the table of trigonometric or table of values. Okay, so make sure na ang bawat isa po ay may hawak na pong 4 pages ng table of values. Arrange natin yung papers kung sakaling magkabaliktad man po. So, tignan po ang page 1 dapat. Tignan po yung first column. Yung pong measurement dapat ay 0 degrees to 10 degrees and 50 minutes. Okay? Page 2 po ay 11 degrees to 22 degrees and 20 minutes. Okay? Page 3 po ay yung kaduktong ng 22 degrees and 30 minutes up to 30 degrees and 50 minutes. And ang last page po dapat ay 34 degrees and 45 or up to 45 degrees. So, please make sure na meron po ang lahat because this will be your performance task number 2. So, i-discuss ko po mamaya kung paano po ang gagawin sa PT number 2 using these 4 pages of table of values. A. So, paano po ba natin gagamitin yung table of values na yan? So, we can use the table of values in determining the value of the given function together with the measurement of the degree and vice versa kung halimbawang ang given naman po ay yung value, hahanapin natin yung measurement ng angle. A. So, paano siya kukuhanin? Paano natin kukuhanin ang value ng tangent of 8 degrees? Okay. So, kagaya na binanggit ko kanina, sa first column, ang measurement lang po ng angle na makikita natin is from 0 to 45 degrees. So, if you are to look for the value of that angle that measures from 0 degree to 45 degrees, so ang titignan nyo pong function ay yung nandito sa taas. Okay, nandito po sa taas, ito po yung ating pagbabasihan para makuha natin yung value kung ang given measurement ng angle ay 0 to 45 degrees. Pero kung kukuhanin natin yung value ng um, trigonometric function that is more than 45 degrees, halimbawa po ay 45 degrees and 10 minutes up to 90 degrees, so, ang pagbabasihan po naman natin ay yung mga function na nandito po sa ilalim. And of course, your reference angle or ang inyong angle na titignan po ay yung nandun sa last column. Okay. So, hanapin natin ang value ng tangent of 8 degrees. So, since 8 degrees is lesser than 45 degrees, so the function of tangent na kukuhanin or hahanapin natin ay yung nandito sa taas. Okay, so that will be tangent. Okay, then let us look for that 8 degrees sa first column. Okay, ito po yung 8 degrees. At kung saan po silang dalawa magtapat, ayan sila, so that will be the value of your tangent of 8 degrees. So therefore, your tangent of 8 degrees is simply 0.1405. Okay? Habang nagdi-discuss ako, pwede nyo tignan yung table na hawak ninyo, yung papel, para makasunod din po. Okay, next example. Let's find the value of cosecant of 5 degrees and 40 minutes. Okay, so it's lesser than 45. So that's why dito tayo sa first column. Cosecant function po ay yung nasa taas. And hanapin natin sa first column nasaan si 5 degrees and 40 minutes. So ito si 5 degrees, so it's 10, 20, 30, 40. Ito siya. So kung saan po magtapat yung dalawa, it will be the value of your cosecant of 5 degrees and 40 minutes, and that is 10.13. Okay, another example. Let's look for the value of sine of 18 degrees and 10 minutes. So, it's lesser than 45 degrees. So, dito pa rin tayo sa first column. So, 18 degrees, eto siya, and 10 minutes. So, nandito po si sine. Okay, so ito yung measurement ng angle. Saan po siya tatapat? Yan po. So therefore, ang value ng ating sine of 18 degrees and 10 minutes is simply 0.3118. Okay? Next example.
Let's find the value of secant of 21 degrees and 30 minutes. So, 21 degrees, so it's less than 45. So, sa taas na function tayo titingin. 21 degrees and 30 minutes. So, 10, 20, 30. This one. So, kung saan po magtagpo silang dalawa, that will be the value, and that is simply 1.075. So, ganyan po natin kukuhanin ang value that is less than 45 degrees. Okay, what about if you are going to look for the value of the angle that are greater than 45 degrees? So let's find the value of cosine of 61 degrees and 10 minutes. Okay, so 61 degrees and 10 minutes. So cosine, since greater than 45 siya, so dito na tayo titingin sa ilalim. So ang function po na cosine ay nandito sa second column. At hanapin natin sa last column si 61 degrees and 10 minutes. Okay, it's a different way po. So, since andito na tayo sa greater than 45 degrees, so pataas yung kuha natin ng measurement ng angle. Pataas. So, ito si 57, 58, 59, 60, 61. So, kung ito si 61 degrees, yung nasa taas niya, yan po yung 61 degrees and 10 minutes. Okay, hindi po itong nasa ilalim. Kasi kung ito yung pagbabasihan nyo, yung 10 minutes na yan, iyan po ay para kay 60 degrees. So, pag more than 45 degrees, so pataas po yung tingin natin sa measurement ng ating angle. So, again, ito po yung 61 degrees and 10 minutes. So, kung saan po silang dalawa magtapat, there you have it. That will be the value of cosine of 61 degrees and 10 minutes. And that is 0.4823. Okay? Another example. Let's find the value of cotangent of 65 degrees and 50 minutes. So, greater than 45. So, dito tayo sa ilalim titingin. Cotangent. So, yung pang-apat na column. At hanapin natin si 65 degree and 50 minutes. So, again, paangat po tayo. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. So, 65 degrees and 50. So, 10, 20, 30, 40, 50. So, nandito po siya. So, let's connect. Kung saan po silang dalawa magtapat, that will be the value of your cotangent of 65 degree and 50 minutes. And that is 0.4487. Okay, nakakasunod po ba? Okay, next example. Let's find the value of cosecant of 51 degrees and 30 minutes. Again, mas mataas sa 45. So, sa ilalim ang titignan po natin na function. So, it's cosecant, third to the last column. 51 degrees and 30 minutes. So, ito si 51, 30, 10, 20, 30. Okay, ito siya. Pagtapatin po natin, yan po yung value ng cosecant of 51 degrees and 30 minutes. So, that is 1.278. Okay, next, we have sine of 49 degrees. So, greater than 45, ang function po ay sa ilalim. So, ito po yung sine. Then, hanapin natin si 49 degrees. Ito, sakto siya dito. So, you have 49 degrees here. So, pagtapatin po natin, that is the value of sine of 49 degrees and that is 0.7547. Okay? Now, yung kabaligtaran naman po. Given yung value, kukuhanin natin yung eksaktong measurement ng angle. Okay, halimbawa, tangent of theta is equal to 0.1584. Okay, so mapapansin sa table, again, meron tayong dalawang column for tangent. Tangent na sa taas yung reference natin ay nandito sa first column at tangent dito sa baba na ang reference natin ay yung nasa last column. Okay, so tingnan mo dito sa dalawang column na yan na magkatabi, nasaan po si 0.1584. So medyo patalasan po ng
mata para mas mabilis po nating makita. So, ito siya. Okay, so 0.1584. Now, between these two columns, saan po ba tumama itong tangent na given function? Taas po ba or sa baba? Okay, very good. Sa taas. So, therefore, kung sa taas yung function, saan tayo titingin na measurement ng angle? First or last? Okay, dito po tayo titingin sa last column. Or sorry, sa first column. Sorry. So, sa first column po. So, pagtapatin lang natin sila. Okay. So, saan po tumapat? Or ano ang measurement ng angle? So, simply, 9 degrees. So, therefore, your theta is equal to 9 degrees. Or the measurement of your angle is 9 degrees with a value of tangent of 0.1584. Okay, next. What about sine of theta? That is 0.9981. O, kaya ang measurement ng angle na ito. Okay? So, sine, ito siya, at saka ito. Ang pagbabasihan ay sa baba. Okay? So, tignan po sa dalawa or hanapin nasan po dyan si 0.9981. Okay, ito siya. Okay? So, saan po tumama yung function na given? Sa taas po ba or sa baba? Okay, sa baba. So, therefore, ang titignan po natin na measurement ng angle ay itong nasa last column. So, saan po siya tumapat? Dito siya. So, ganun din po sa pagbasa ng angle, taas pa din po tayo. So, ibig sabihin, that theta or the measurement of your angle with a value of sine of 0.9981 is simply 86 degrees and 30 minutes. Okay po. Next. How about secant theta is equal to 1.157 or 157. So, hanapin natin si secant. So, ito yung dalawang column for secant. Nandyan, or nasan dyan si 1.157. So, 1.157. Ito siya. So, saan po tumama yung function? Taas or baba? Sa taas. So, therefore, ang tingin po natin na measurement ng angle ay dito po sa first column. Okay, kaya po yung pong theta na yan is equal to 30 degrees and 10 minutes. Okay, for our last example, let's find the measurement of the angle of cosine of 0.4746. Okay, cosine. So, dalawang column for cosine. Hanapin natin, nasan dyan si 0.4746. 4746. Ito siya. Saan po tumama? Taas or baba? Sa baba. So, therefore, ang tingin po natin na measurement ng angle ay nandito sa last column. And that is 61 degrees and 40 minutes. So, ganyan po natin gagamitin ang table of values. Okay, so kung wala na pong question or clarification, okay, please do this sit work. Please copy and answer in 1/2 or 1 whole sheet of paper. Okay po, please copy and answer. So, after at least 5 to 10 minutes in getting the value of each given function and finding the measurement of the angle, so meron pa po tayong susunod na discussion. Okay? Thank you.